In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpuwasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome ang mga tulad sa pagkadiniyo sa dagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong headlines, Misamis Occidental ikaduha sa Region 10 nga pinakalinaw og hapsay nga probinsya. PPO gikumusta ang investigasyon sa assassination attempt ni Governor Henry Waminal. Governor Henry Waminal mitimbaya sa PNP sa pagkasikop sa most wanted person sa Misamis Occidental. City Health Office padayong nagpasidaan batok sa dengue virus. One TV News Break. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Misamis Occidental ikaduha sa Region 10 nga pinakalinaw ug hapsay nga probinsya. Ikaduha ang Misamis Occidental sa mga probinsya nga sakop sa Region 10 sa may pinakalinaw ug hapsay human sa probinsya sa Camiguin sa 2023. Kini nga sumada nga gipakita sa PNP Provincial Office sa gipahigayon nga first quarter Joint Peace and Order Council meeting sa 2024 dili palang dugay sa Kapitolyo. Nagkanayon si Misamis Occidental PNP Provincial Director Police Colonel Dwight Monato nga bisan medyo mitaas nga insidente sa homicide apan dili kini makatandog sa naangkong kalinaw sa probinsya. Apan bisan pa man sa kontroladong kalinaw o hapsay sa probinsya, pabilin ang kalerto sa kapulisan sa pagmonitor sa mga individual o grupo nga posibleng mohimo o illegal sa probinsya, labi na sa illegal nga droga. Padayon usab ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa serye sa assassination attempt sa kinabuhi ni Governor Henry Waminal, paglabay og granada sa residensya ni Mayor John Villanueva sa Calamba, prostrated murder sa municipal engineer o ang pagpusil patay ni Johnny Walker nga managsamang nahitabo sa lungsod sa Calamba. Gitapos ni Police Colonel Dwight Monato nga bisan pa man sa pila ka insidente sa homicide, luwas gyapon ang Misamis Occidental sa negosyo o turismo. In the recent operational review of the Police Regional Office there, Misamis Occidental is next to Camiguin Province as far as the peace situation is concerned. For the 8 focus crimes, most of the crimes went down except for the homicide incidents. We also requested for the analysis and cross-matching of the recovered evidence with our PNP Fund Data Center, probably to compare the restructuring of the IED used in departing with the other incidents within the region. For the grenade throwing at the residence of Mayor Villanueva of Calamba, the case remains under investigation. We have persons of interest, but for the
duty of the broadcaster DJ Juan Update. We had a case conference recently in the provincial prosecutor. For on our assessment, we can still say that Misamis Occidental is generally peaceful and still an ideal place to visit, invest, and do business. Our aggressive stance on law enforcement operations to prevent and control crimes in coordination with other PNP units, PNP counterparts of NGOs remains our priority. One TV Newsbreak. PPO gikumusta ang investigasyon sa assassination attempt ni Governor Henry Waminal. Gipahimudsan sa mga kaalyado ni Governor Henry Waminal ang presensya ni PNP Provincial Director Police Colonel Dwight Monato atol sa first quarter Peace and Order Council meeting aron subling kumustahon o i-question ang serye sa assassination attempt sa gobernador. Sa tunada sa pangutana sa pipila ka mga kaalyado sa Sinso Administration, daw dili satisfied o kulang ang aksyon sa kapulisan sa probinsya sa pag-imbestigar o pagtumbok sa responsable sa insidente. Gumikan kay hangtod nining panahona, wala pa'y napakita nga suspect bisan man lang mga person of interest. Mas napadali pa hinuon ang pagtumbok sa mga suspect sa pila ka insidente sa homicide o frustrated murder nga ordinaryo lang ang kahimtang. Konitandi sa kahimtang ni Governor Henry Waminal nga pinakataas nga opisyal sa probinsya. Wala nagkinahanglan og special attention ang Asinso team sa pagtratar sa nahitabo, apan tuyo lang nini nga mas mapadali ang pagtumbok sa mga responsable. Gumikan kay tulo na kabulan ang milabay sa insidente sa Clarin Explosion og sa sunod tuig magtulo ka tuig na ang December 2022-2021 nga tanggob sniping incident nga gikamatay sa Vice Gubernatorial Aspirant Lupisay-na former Mayor Michael Gutierrez. Hindi ako reaction sir sa tingin ko sa mga report. Pero sa ako, ipaabot sa tanan, lagi-lagi kapsir mga ito na maruhus ako kung sanay status sa ito pangitabo din sa Misamis Occidental. Kay kaming mga politiko, no, labi na nako nga ako gikan pa sa una hangtod karon naa ko nagsupport kang gobernador dayon ang ako ang pamilya dako kayo og kabalaka, no, tungod kay wala kay natoy na nakita nga adunay kasumbaran ang dagkong pagkitabo din sa probinsya sa Misamis Occidental. So sa incident sa Gaetano, regarding to the other matters, especially pertaining to our governor, we are confident nga masolve gina siya, and we hope nga makuha gina to ang support from all the agencies related to investigating this situation nga ato yung masulbad sa pinakapaspas na panahon ang kaning incident, because it has shaken not just our governor but everyone. One TV Newsbreak. Governor Henry Waminal mitimbayan sa PNP sa pagkasikop sa most wanted person sa Misamis Occidental. Usa ka congratulatory message ang gipasubot ni Governor Henry Waminal sa Campo Crame bunga sa pagkasikop sa kauluhan sa gilang most wanted person sa provincial level niadtong Disyembre 22 sa miaging tuig. Matud pa sa gobernador atol sa unang quarter sa Peace and Order Council meeting dili palang dugay dito sa Kapitolyo. Iyang gipasalamatan ang liderato sa PNP pinagi ni Chief Police General Benjamin Acordad Jr.
nga mao hinungdan sa pagkasikop sa most wanted person provincial level nga si Vicente de la Rosa Anotado Jr. nga naila usab sa pangalan nga Bantam. Asoy sa gobernador nga si alias Bantam, gawa sa mga krimen nga nahimo mismo sa Osamis City, nahimo sab kining birador o gons nga gihuptan sa mga politiko sa probinsya, pipila nini sa lungsod sa Clarin o sa Bonifacio. Nalambigit matud pa si alias Bantam sa mga insidente sa harassment batok sa mga dumadapig sa Asenso team sa eleksyon didto sa lungsod sa Bonifacio niadtong 2022. Sa pagkakaroon si alias Bantam, ana sa kustudiya sa kapulisan, giandam na ang mga dokumento alang sa pag-atabangong pipila ka ihap sa kaso sa pagpatay. At the outset, let me congratulate and commend the Philippine National Police. First, headed by the PNP Chief, General Benjamin Acorda Jr., for this following accomplishment for the year 2023. First, for the arrest of the most wanted person here in Misamis Occidental, in the person of Mr. Vicente de la Rosa Anotado Jr. aka Bantam. Mr. Bantam is a wanted criminal here. Dunay duha ka warrants of arrest for a series of murder cases issued by Honorable Grace Liboon Yolo, the presiding judge of RTC Branch 15, Osamis City, of the Honorable Jolimi G. Guangco, acting presiding judge, RTC Branch 23, Mulabit, Zamboanga del Sur. He is one of the goons hired by our political opponent in the previous election. He is one of the top killers of the Navarro criminal gang, former Navarro criminal gang, handled by the former councilor of Clarin. Usasa di siya ka bata-bata sa mayor sa municipality of Bonifacio, o na last nakita ni dito nagharas sa atong political leaders last 2022 election dito sa Lumapas. One TV Newsbreak. Sa laing bahin, City Health Office padayong nagpasidaan batok sa dengue virus. Padayong nakatala og mga kaso sa dengue fever ang dakbayan sa Osamis. Matud pa ni City Health Osamis Medical Officer Dr. Maria Florelin Irog-Irog nga sa bulan sa Enero nining tuiga ang Osamis mitala og 48 ka kaso og walay patay. Kung itandi sa mayaging tuig sa mga bulan nga mitala og 88 og usa ang patay. Apan pasabot pa ni Dr. Maria Florelin Irog-Irog nga bisan mas ubos ang kaso karong higayuna, dili gihapon ang ay magkumpiyansa ang publiko. Gumikan kay ang dengue karon wala nay gipiling season o panahon. Gumikan sa dakong kausaban sa panahon karon, masinati ang mga pag-ulan bisan sa mga summer season pagi nga makahigayon o pagsanay ang mga lamok kuna mga matang sa lamok nga karir sa virus nga dengue og mas labaw na kung ting-ulan. Pahinomdom ni Dr. Maria Florelin Irog-Irog sa mga Osamis nun nga padayong magbinantayon pinaagi sa mga naandang talamdan aron dili mudaghan ang mga dengue mosquitoes. Mga paagi aron dili daling mapakan og ang angay himuon kung adunay mga sintomas sa dengue fever. Kabalo namang yun ta nga ang panahon dili naman nato matagna no og kanang ting-ulan na ba or ting-init na kay na tungod aning climate change no. So January, February unta hapit na magting-init na siya pero ang atong panahon ron
gaulan-ulan. So murag halos tibuok January, padulongay February, ulan-ulanon na gyud. Og tungod sa kaning atong panahon, dili ang kaning panahon nga ulanon naani siya kanang mga dili lang landslide ang atong mga disaster ang atong ma-experience, kundi kasabay ani naagi mga sakit nga sabay ani, no. So kita diri dili lang man isa ka sakit lang ang mukwan aning ulan-ulanon. So tanan communicable disease nga pwede mo tapot sa kaning nga panahon na agyod ang risgo. So isa ani ang ginatawag na to nga dengue. So ang dengue sa una maingon ta ting panahon na pud daghan na pud dengue inganing bulana kay mao ni ang ting-ulan, pero karon whole year round ang dengue, dili na siya di na mapili og kanus-a ang panahon. So bisag ting-init na agyapoy dengue. Pero karong panahon na mas nidaghan siya kay tungod sa ato ang kondisyon sa panahon. So nabalitaan naman siguro nato nga increasing alarming ang cases sa mga dengue. Sa pagkakaron ang current nato nga status diri sa Ozamis City, doon natay natala nga 48 ka kaso nga nagkakaso og dengue sa bulan sa January. Enero lang na siya o wala tay patay. Kumpara sa niaging tuig for the whole month of January, doon natay 88 ka kaso. So ninyo nabantayan mas mubo siya karon kumpara atong niaging bulan, niaging tuig nga bulan sa January. Unya karong panahon wala tay, karong bulan na sa January wala tay natala nga patay. One TV Newsbreak. Maukato ang hanay sa nagbagang mga balita sa One TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers sa mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa One TV News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sama nining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar Ozamis, Rizal ug Bernat Branch, Ozamis City, ug usab sa Gloria Bazaar Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, kompleto sa mga hog feeds, poultry products, veterinary products sa mas ubos nga presyo at mangkinis sa Unitop Ozamis. 322.com, cellphone accessories ana himutang sa ground floor sa Gaisano Capital Ozamis. Suzuki Auto Ozamis nga himutang diri sa Don Anselmo Bernard Avenue, Ozamis City. Odyssey Motors, Power Depot Trading ug ang Power Depot Yamaha 3S. Ozamis City People's Multi-Purpose Cooperative Incorporated. Look for Yuli Prosianos, Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Ozamis City. Goshen Home Care Furnishing Incorporated, formerly FJK Trading. Makita ninyo mga manindot mga klase-klaseng home furnishing, home furniture products ug daghanan pa. Animas Street, Barangay Aguada, Ozamis City. Alhambra Solera Light, Top Coffee ug Dairy Champ. Distributed by U Lincoln Jr. General Merchandise. To Go Travel, To Go Express, To Go Freight Cargo Ozamis. Managed by Mr. Ani Tiu, FYT Hardware Corporation. Kompleto sa mga construction ug electrical materials. Tawag lang sa 521-0458 ug 521-0246. Look for Mr. Pershing Tan Quieto, Park and Go Bake Shop, Ozamis Branch. Mapalit ang mga lamia, mga pan, cakes ug uban pa. Elim Agricultural Supply. Managed by Mr. Jomert Capio, Laman, Ozamis City. 3P Wash and Dry Aguada, Ozamis City. Maxiritz Corporation. Kompleto sa construction materials, plumbing ug electrical supplies. Anaan mutang sa Rizal Avenue, Ozamis City. GG Mall, ang sariling atin store in Ozamis City. McDonald's Ozamis. Ug bisitahi usab ang pinakalamian nga restaurant, ang Central Perks Ozamis, at the 3rd floor of GG Mall, Ozamis City. Ascenso Tudela LGU, headed by Mayor Samuel Paruhinog, Vice Mayor Estela O. Estaño, and members. Tudela Misamis Occidental. Ascenso Clarin LGU, headed by Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging O. de los Santos, and SB members. Attorney Mars Tapayan, Majority Floor Leader, City Council of Ozamis. Board Member Nemesio Lahay-Lahay, Chairman Committee on Peace and Order, Misamis Occidental. Governor Henry S. Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Ando Waminal, Representative 2nd District. Ascenso Ozamis LGU, headed by Honorable Mayor Henry Indy Waminal Jr. and Vice Mayor Bebby Neri, and the City Council members of Ozamis.
Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alaga, Johnny Tommy ang muingon, kun matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kun dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos. Mga balita ug mga labas ng mga impormasyon kauban si Johnny Tommy alang sa 1TV Newsbreak. 1TV Newsbreak. Hantud sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.